Si Jay ay kay Jimmy. Isa siyang top-notch fighter at killer na natuklasan ng Phoenix Bird sa South Korea at nag-ayos. Siya ay malamig at propesyonal, tulad ng lahat ng mga lalaki sa ilalim ng dragon at chimera. Kapag nagsasagawa ng misyon, gagawin lamang niya ang mga utos ng kanyang amo at hindi ipasok ang kanyang ilong sa negosyo ng ibang tao. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay tiyaking gagawin ni Tim ang kanyang plastic surgery. Kung matagumpay ang operasyon, ibabalik niya si Tim upang makita si Jemmy. Kung hindi, wala siyang pakialam. Ang gulo naman ni Elle, wala itong kinalaman sa kanya. Sabik na sabik si Tim dahil mahal na mahal niya si Elle. Kahit sinong lalaki ay maglalaway kapag nakikita ang kanyang figura. Bilang karagdagan, si Elle ay maaaring ituring na isang celebrity. Pag-abot, hinila ni Tim ang mga damit ni Jay at nagmakaawa, "Jay, tulungan mo kami. Ang mga hooligan na ito ay wala sa'yo. Malamang na maalis mo sila sa isang salita." Napansin ni Jay na ang mga lalaking iyon ay talagang napaka-average. Maaari silang harapin ng wala pang isang minuto. Tinanong niya, bakit mo siya gustong hulihin? Ang pinuno, isang batang lalaki na may tinina-dilaw na buhok, ay napatingin kay Jay at sinabing, "Anak, huwag mong ipasok ang iyong ilong sa negosyo ng iba. Magkunwaring wala kang nakita. Naririnig mo ba ako?" With that, hinawakan niya ang fair wrist ni Elle at aalis na sana. Sumilay ang ngisi sa mukha ni Jay. Ang mga hooligan na ito ay malamang na nakadiaper pa noong siya ay tumatakbo sa mga kalye ng Seoul. Tinulak ni Jay ang batang dilaw ang buhok. "Anak? Hindi ka ba marunong rumespeto sa mga nakatatanda sa'yo? May itatanong ako sa'yo. Bakit mo gustong hulihin ang babaeng ito? Napakahalaga ng seniority at paggalang sa mga South Korean." Sa makatuwid, labis na nabahala si Jay sa pagpili ng mga salita ng hooligan na ito. Nahulog sa lupa ang batang may dilaw na buhok dahil sa pagtulak ni Jay. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Jay. Habang siya ay nag-agawan sa kanyang mga paa, sumigaw ang kanyang barkada. "Patayin natin siya." Ngunit ang dilaw na buhok na batang lalaki ay naglahad ng kanyang kamay, ayaw ng anumang gulo. Sinabi ng batang may dilaw na buhok, "Hindi kami mga hooligan. Hindi kami narito para kidnapin siya. Huwag kayong magkamali. Kilala namin siya. Dinadala namin siya upang makita ang kanyang ninong." Isinalin ni Jay kay Tim ang mga salita ng batang dilaw ang buhok. Mukhang nataranta si Tim at tinanong si Elle, "Elle, pinadala daw sila ng ninong mo. Sino ang ninong mo?" Nataranta agad si Elle. Mayroon na siyang kininong. Sa katunayan, kinilala niya siya bilang kanyang hininong, isa kasal ni na Jordan at Lauren. Sa oras na yon, espesyal siyang pumunta sa kasal ni Lauren para makipag-network sa mga big shots sa kabisera para makapasok siya sa industriya ng pelikula. Gayunpaman, pagkatapos niyang makuha si Mr. Adler na maging kanyang kininong, nalaman siya ni Jordan. Ayaw ni Jordan na makitulog si Elle kasama ng mga makapangyarihang lalaki, tulad ng kailangang gawin ng maraming babae sa entertainment industry. Sa makatuwid, tinulungan ni Jordan si Elle sa kanyang debut. Gayunpaman, nangangahulugan ito na kinailangan ni Elle na itabi si Mr. Adler. Hindi tinanggap ni A. Adler si Elle bilang kanyang goddaughter dahil inaalagaan niya ito na parang anak. Gusto lang niyang matulog kasama siya. Hindi nakakagulat na galit si Mr. Adler kay Elle dahil sa hindi niya pinapansin ngayon. Sabi ni Elle, "Tim, big shot ang lalaking iyon sa kabisera. Hindi ko siya ninong o anuman. Wala akong hiniling sa kanya. Wala kaming kinalaman sa isa't isa. Palagi siyang nagpapadala ng mga tao para asarin ako. Hindi ko inaasahan na pupunta siya para sa akin sa South Korea. Tim, kailangan mo akong iligtas. Kung mahuli ako, tiyak na pipilitin ako ni Mr. Adler na matulog sa kanya. Gusto kong iligtas ang aking unang pagkakataon para kay Jordan. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ako ng matandang iyon." Matapos marinig iyon ni Tim, desidido siyang iligtas si Elle. Kung hindi, sisisihin siya ni Jordan kapag nalaman niya ang pangyayaring ito. Hinawakan si Elle mula sa huligan, galit na sinabi ni Tim, "Hindi ka marunong mag-Ingles pero sigurado akong alam mo ang salitang ESA. Off." Galit na galit ang batang may dilaw na buhok. "Rascal, gusto mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. CJ. Guys, atake." Ang mga huligan ay sumugod. Sa sobrang takot ni Tim ay hinawakan niya si Elle at nagtago sa likod ni Jay. "Jay, umaasa kami sa iyo." Mukhang galit na galit si Jay.
Tiyak na alam mo kung paano gumawa ng gulo. Noong una, ayaw ipasok ni Jai ang kanyang ilong sa negosyo ng ibang tao, ngunit si Tim ay kasali na ngayon. Hindi niya ito maaaring baliwalain. Bang! 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 Pinagsusuntok sila ni Jai hanggang sa hindi na sila makatayo. Sa loob ng ilang segundo, nabali ang tadyang ng batang dilaw ang buhok. Nang matapos ang laban, tumayo si Tim at sinipa ng paulit-ulit ang mga batang iyon. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo na si Elle ang babae ng amo ko. How dare he snatch the master's woman? Is he stupid or what? Lumingon si Tim kay Jai. Jai, pakitranslate naman para. Ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Jai at hindi siya pinansin. Nakipag-away na siya sa mga huligan na yon para kay Tim, at ngayon gusto pa rin niya itong gumanap bilang interpreter. Buti na lang at may interpreter sa opisina ni Dr. Chill. Hinawakan ni Tim ang natakot na interpreter at sinabing, Lady, pakitranslate ang sinabi ko sa kanila. Kinakabahang isinalin ng babaeng interpreter ang kanyang mga salita. Napahawak sa tagiliran ang batang may dilaw na buhok at nagtanong, sino ang iyong Panginoon? Nagsalin ang babaeng interpreter at sumagot si Tim, makinig kang mabuti, ang pangalan ng aking amo ay Jordan Steele. Ulit ng babaeng interpreter. Jordan Steele. Sabi ng batang may dilaw na buhok, Jordan Steele. Sige, tatandaan ko ito. Maghintay ka lang. Paglakas loob kang sumalungat sa boss namin, hahayaan kong mamatay kayong lahat sa South Korea. Sa pamamagitan nito, ang mga huligan ay naglipa na palabas ng ospital. Hindi na intindihan ni Tim ang pamamaalam ng bata. Tinanong niya ang babaeng interpreter, ano ang sinabi niya ngayon? Kinakabahang sinabi ng interpreter, sabi niya na kayo ni Jordan Steele ay mamamatay sa South Korea. Galit na galit si Tim. Dapat sinapak ko pa siya ng ilang beses. How dare he be so arrogant? Big shot. Sa harap ni Mr. Jordan, umutot lang siya. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang mga huligan sa gusali ng Bank of Korea. Isang gwapong lalaki sa edad na 30 at nakasuot ng suit ang nakikipag-usap kay Mr. Adler sa telepono. Mr. Adler, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng isang tao para hulihin ang iyong jowa. Maaari ka nang lumipad ngayon. Dapat ko bang ilagay ang iyong inaanak sa isang hotel? Ang taong ito ay ang presidente ng Bank of Korea, si Lee Min-jon. Hindi lamang si Mr. Adler ay isang malaking customer ng Bank of Korea, ngunit ang dalawa sa kanila ay mayroon ding ilang iba pang malapit na relasyon sa negosyo. Matapos malaman na pumunta si Elle sa South Korea, hiniling ni E. Adler kay Lee Min-jon na gamitin ang kanyang mga lokal na koneksyon para makuha siya. Tuturuan niya ang Diyosang ito ng magandang aral. Sa kabilang dulo ng linya, sinabi ni E. Adler, salamat. Pagkatapos nito, tiyak na kukumbinsihin ko ang aking mga kaibigan na tulungan kang tustusan ang pamumuhunan sa barkong iyon. Sumagot si Lee Min-jon, salamat, Mr. Adler. Hihintayin kong dumating ka. Pagkababa ng telepono, umiti si Lee Min-jon. Gayunpaman, nang makita niyang ang batang may dilaw na buhok at ang kanyang barkada ay bumalik na sugatan, agad na tumayo si Lee Min-jon at nagtanong. Anong nangyari? Bakit lahat kayo nasugatan? Nasaan si Jenny? Hanggang ngayon ay tinukoy pa rin ni Lee Min-jon si Elle sa kanyang stage name na Jenny. Lumuhod sa lupa ang batang may dilaw na buhok at ang kanyang barkada. Paumanhin, Presidente. Hindi namin maibabalik si Jenny. Nakatagpo kami ng 2 dayuhang lalaki na humarang sa amin at binugbog kami. Ano? Galit na galit si Lee Min-jon. Bastard. This is South Korea. How dare of a couple of foreigner to beat my subordinates and go against me? They are courting death. What are their names? Sumagot ang batang may dilaw na buhok, hindi namin alam ang kanilang mga pangalan, ngunit sinabi ng isa sa kanila na ang pangalan ng kanyang amo ay Jordan Steele. Sinabi rin niya na si Jenny ay babae ni Jordan at iniligtas niya ito sa unang pagkakataon para sa kanya. Walang ibang lalaki ang karapat-dapat sa kanya. Napaisip sandali si Lee Min-jon. Jordan Steele. Siya ay mula sa South Korea ngunit siya ay nagsasalita ng matatas na Ingles at alam ang maraming malalaking shot mula sa buong mundo. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Sa tingin ko si Jordan Steele ay tiyak na isang maliit na prito kumpara kay Mr. Adler. Ang lakas ng loob niyang agawin ang babae ni Mr. Adler. Nilampasan niya ang kanyang sarili.
Inayos ni Lee Min-joon ang kanyang suit at sinabing, makinig, si Mr. Adler ay matagal ng VIP customer ng aming bangko. Dahil hiniling niya sa amin na kunin ang babaeng ito, kailangan namin siyang kunin. Sinabi ng batang may dilaw na buhok, ngunit ang lalaki ay napakahusay. Marahil kahit 10 lalaki ay hindi siya kayang talunin. Ngumisi si Lee Min-joon. Ano ang silbi ng pagiging mahusay sa pisikal na labanan? Maaari bang mas mabilis ang mga kamao kaysa sa mga bala? Ipunin ang iyong mga tauhan at dalhin ang iyong mga armas. Ako mismo ang mangangasiwa sa misyong ito. Ang mga huligan ay sabay-sabay na sumagot. Presidente. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang itim na off-road na sasakyan sa pasukan ng BIA Plastic Surgery Hospital. Nakasuot pa rin si Lee Min-joon habang namumuna sa daan. Nasa likuran niya ang mahigit 100 lalaki na puno ng hangarin na pumatay. Sir, may appointment po ba kayo? Naramdaman ng receptionist na may mali at nagmamadaling pumunta sa harapan para pigilan siya. Gayunpaman, sinipa siya ni Lee Min-joon. Si Lee Min-joon at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa silid ni Elle. Nang mga sandaling iyon, nakahiga si Elle at nag-facial maintenance. Natigilan si Lee Min-joon nang makita ang curvy figure ni Elle habang nakahiga sa kama. Ang ganda ng figure ni Elle. Narinig ni Elle ang kaguluhan at napaupo sa gulat at gulat. Sino ka? Pinalaki ni Lee Min-joon si Elle at nagbuntong hininga. Siya ay talagang premium na kalidad. Hindi nakakagulat na si Mr. Adler ay handang magbayad ng anumang halaga para makuha ang babaeng ito. Ang figura ng babaeng ito ay isa sa pinakamagandang nakita ko sa buhay ko. Noon pa man ay naniniwala si Lee Min-joon na ang mga babaeng South Korean ang pinakamaganda at may pinakamagagandang figura. Gayunpaman, pagkatapos na makita si Elle ngayon, napagtanto niya na ang mga kilalang tao na kanyang nakakatulog ay hindi maihahambing sa kanya. Si Elle ay mas mahusay kaysa sa sinumang babaeng celebrity sa South Korea. Lee Min-joon ay hindi mabangis kumilos. Napangiti siya. Ikaw si Miss Jenny, tama ba? Tinakpan ni Elle ng kumot ang dibdib at kinakabahang tumango. Bagamat nakasuit si Lee Min-joon at mukhang napakapino, pakiramdam niya ay hindi mabuting tao ang lalaking ito. Patuloy na nakangiti si Lee Min-joon. Ako si Lee Min-joon, ang presidente ng Bank of Korea. Mabuting kaibigan ako ng ninong mo, Mr. Adler. Nandito ako para isama ka sa kanya. Sumama ka sa akin. Nang marinig ni Elle na ipinadala siya ni A. Adler, agad niyang sinabi, hindi ako pupunta. Please leave. Tim. Si Tim ay kasalukuyang sumasailalim sa operasyon sa katabing silid at hindi kasama ni Elle. Dahil kasama rin ni Jay si Tim, hindi niya alam na may problema si Elle ngayon. Sumenya si Lee Min-joon at agad namang sumugod ang dalawa niyang subordinates kay Elle. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at si Elle, na isang mahinang babae, ay hindi makawala sa kanilang mga pagpipigil. President, dapat ba nating dalhin ang babaeng ito sa hotel ni Mr. Adler? Tanong ng isa sa mga nasasakupan. Hindi napigilan ni Lee Min-joon ang pag-abot para iangat ang baba ni Elle. Pinagmasdan niya ang figura nito mula sa itaas hanggang sa ibaba at nag-click sa kanyang dila sa paghanga. Ang kanyang figura ay mukhang napakaganda kahit nasa ganoong ordinaryong damit. Mas magiging maganda siya sa isang masikip na cheongsam. Nagkagusto si Lee Min-joon kay Elle. Papuntahin mo siya sa aking lugar. Kunin ang kasambahay upang linisin siya at pagkatapos ay itali siya ng hubot-hubad sa aking kama. Mag-enjoy muna ako sa kanya. Nagulat ang nasasakupan. President, hindi ba ito ang babaeng gusto ni Mr. Adler? Kung natutuwa ka sa kanya, hindi ba magagalit si Mr. Adler? Sabi ni Lee Min-joon, wala ba siyang boyfriend na tinatawag na Jordan Steele? Pagdating ng panahon, sabihin mo lang kay Mr. Adler na hindi na virgin ang EDC na ito. First time na siyang kinuha ni Jordan Steele. Kung galit siya, kaya niya itong ayusin sa kanya. Napangiti ng masama ang nasasakupan. President, napakatalino mo. Gusto mong paglaruan ang babae ni Jordan Steele at saka siya ang sisihin. Ngumuso si Lee Min-joon sa panghahamak. Ang isang ordinaryong lalaki ay hindi karapat-dapat sa gayong nangungunang babae. With that, hinila palabas si Elle ng dalawang matipunong lalaki. Hindi, tulong. Tim Jay, iligtas mo ako. Sigaw ni Elle pero soundproof ang kwarto. Hindi siya narinig ni na Tim at Jay. Matapos maalis si Elle, biglang naging seryoso ang masasamang ngiti ni Lee Min-joon. May dalawa pang lalaki dito.
Ang isa ay Tim at ang isa ay Jai. Sila dapat ang nanakit sa mga nasasakupan ko kanina. Hanapin mo agad sila. Galit na galit si Lee Min Joon at inilabas ang kanyang baril. Bang! Bang! Isa-isang binuksan ni Lee Min Joon at ng kanyang mga tauhan ang mga pinto. Hindi nagtagal, nahanap na nila ang silid kung saan naroon sina Tim at Jai. Sa puntong ito, nakaayos na si Tim, handa nang sumailalim sa operasyon. Sinabi ni Dr. Cheol na nagsasagawa ng operasyon, "Sino ka?" "Magsisimula na kami ng operasyon. Mangyaring umalis. Huwag istorbohin ang aming mga kilalang bisita." Nang makita ng batang may dilaw na buhok sina Jai at Tim, agad siyang sumigaw, "President, sila na." Agad namang umupo si Tim. Nang makita niya si Lee Min Joon at ang kanyang mga tauhan, sinabi niya, "You yellow-haired brat, we gave you thrashing kanina and now you have back with reinforcements. Oh no, Wersel. May ginawa ka ba sa kanya?" Sinabi ni Lee Min Joon, "Ang ibig mo bang sabihin ay si Jenny? Siya ay ipinadala sa aking mansyon kung saan siya itatali ng hubot-hubad sa aking kama. Lahat ay handa na para bisitahin ko siya." Galit na galit si Tim. "You start. How dare you touch the woman's Mr. Jordan?" Naiinis na sabi ni Lee Min Joon, "Mr. Jordan? Jordan Steele. Haha, siya ba ang boyfriend ni Jenny? Sabihin mo sa kanya na tutulungan ko siyang kunin ang kanyang babae. Pagkatapos, tutulungan ko rin siyang sabihin sa ninong ni Jenny na siya ang unang kumuha sa kanya. Napakamatulungin kong tao, di ba? Pero hindi niya kailangang magpasalamat sa akin." Hahaha. Galit na galit si Tim. This guy wanted to rape the woman's Jordan and then dared to frame him for it. Kung narinig ito ni na Salvatore at Dragon, malamang patay na si Lee Min Joon ngayon. Nakakuyom ang mga kamao, kinasusuklaman ni Tim ang sarili dahil hindi siya marunong lumaban. Ang kanyang amo ay napahiya at hindi man lang siya nakapaghiganti para sa kanya. Tinuro ni Tim si Lee Min Joon. "Nililigawan mo si kamatayan. Alam mo ba ang halaga ng pananakit kay Mr. Jordan?" Galit na sabi ni Lee Min Joon, "Mayabang na bastard. How dare you talk to me like this in my territory? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang kapangyarihan ko sa Seoul? Kahit si Mr. Adler ay hindi maglalakas loob na labanan ako sa lungsod na ito." Nagmura si Tim, ang yabang. "Jai, turuan mo ako ng leksyon." Seryosong sinuri ni Jai ang grupong ito ng mga tao, lalo na si Lee Min Joon. Nakakatakot ang itsura niya. Ngumiti si Lee Min Joon kay Jai. "Ikaw ang nanakit sa mga nasasakupan ko, di ba? Balita ko napakalakas ng kamao mo. Baka maharangan ba ng kamao mo ang mga bala ko?" With that, biglang inilabas ni Lee Min Joon ang kanyang pistol at pinaputukan si Jai. Bang! Buti na lang nakahanda si Jai at mabilis na nakaiwas. Hinarang ng mga subordinates ni Lee Min Joon ang pinto ng operating theater. Walang paraan palabas. Hindi nag-aksaya ng oras, gumulong si Jai sa lupa at tumakbo patungo sa bintana. Bang! Bang! Nagpatuloy sa pagpapaputok si Lee Min Joon. Na-miss niya si Jai, pero isa sa mga bala ang tumama kay Dr. Cheol. Bumagsak si Dr. Cheol sa lupa. May baril siya. Natakot si Tim at nagtago sa isang sulok. Magaling si Jai pero hindi siya top-notch expert gaya ng Dragon, Chimera o Phoenix. Laban sa mahigit 100 lalaking may mga baril, wala siyang pagkakataong manalo. Kaya naman, walang choice si Jai kundi ang mabilis na tumakas. Hindi niya mailigtas si Tim. Damn it, nakataka siya. Hindi inaasahan ni Lee Min Joon na iiwas ng taong ito ang kanyang mga bala at matagumpay na makatakas. Parang hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, naiwan si Tim at nagtago sa isang sulok. Si Lee Min Joon ay ganap na binaliwala ang namatay na si Dr. Cheol. Tinuro niya ang nanginginig na si Tim at sinabi sa kanyang mga nasasakupan. "Tignan mo tong duwag na lalaking ito na nagtatago sa sulok. Di ba mukha siyang aso? Hahahan. Hahahan. Parang duwag na aso, hindi man lang lumaban, haha." Nagsimulang kutyain siya ng lahat. Sinabi ni Lee Min Joon, "Kunin ang brat na ito." Dinala si Tim kay Lee Min Joon na nakatutok sa kanya ng baril. "Sino ang tinawag mong yabang kanina?" "Ha?" Napagtanto ni Tim na ang lalaki sa kanyang harapan ay naglakas loob na pumatay ng isang doktor sa isang pampublikong ospital sa South Korea.
Nangangahulugan ito na tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Mr. President, I was talking about me. You're so wise and mighty, how could you be? Ngayong tumakas na si Jai, alam ni Tim na malamang na mamamatay siya kung ipagpapatuloy niya ang pagmamatigas kay Lee Min-jon. Habang may buhay, may pag-asa. Nagpasya siyang sipsipin muna si Lee Min-jon. Gayunpaman, hindi ito binili ni Lee Min-jon. Sinabi ni Lee Min-jon sa pang-aalipusta, nasusuka ka na sa akin ngayon. Inaamin mo na ngayon ang pagkatalo. Hindi ba't napakataas at makapangyarihan ka nang kumilos ng binugbog mo ang aking mga nasasakupan? Bang! Sinuntok ni Lee Min-jon si Tim sa mukha. Ang lalaki ay may marahas na ugali at mahilig mambugbog ng mga tao. Minsan, kapag walang nambubugbog, binubugbog pa niya ang kanyang mga nasasakupan. Sa makatuwid, kadalasan ay personal siyang kumikilos sa mga ganitong sitwasyon. Tumayo si Lee Min-jon at sinulyapan ang medical report ni Tim kung saan nakalista ang lahat ng kanyang plastic surgery procedure. Napangiti siya. Kayong mga pangit na dayuhan ay gustong-gustong pumunta sa South Korea para sa plastic surgery. Wala ba kayong mga plastic surgery na ospital sa sarili ninyong bansa? Bakit kailangan nyo pang pumunta dito? Dinudumhan nyo ang South Korean hangin. Gusto mong magpa-plastic surgery, di ba? Tutulong ako. Ikaw. Tinutukan ni Lee Min-jon ng malakas na suntok ang ilong ni Tim. Agad na dumugo ang ilong ni Tim. Gayunpaman, mukhang hindi pa nasisiyahan si Lee Min-jon. Kailangan ko pang ayusin ang ilong mo ng ilang beses. Pati mata mo. Bang! Bang! Sinuntok at sinipa ni Lee Min-jon si Tim na hindi nangahas na lumaban. Hindi pa siya nabugbog ng ganito kalubha sa kanyang buhay. Hindi niya napigilang umiyak. Ngumiti si Lee Min-jon. Hahaha, ang duwag na tanga. To think you're cowering there crying from a beating. Gusto kitang barilin pero ang isang duwag na katulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking bala. Tandaan mo, huwag ka nang babalik sa South Korea. Kung hindi, sasampalin kita tuwing nakikita kita. Dahil doon, mayabang na umalis si Lee Min-jon kasama ang kanyang mga nasasakupan. Naghalo ang luha at dugo ni Tim habang pilit na bumangon sa lupa. E-Start, kung hindi kita papatayin, I swear hindi ko natatawaging lalaki ang sarili ko. Kinuha ni Tim ang kanyang telepono at tinawagan si Jordan. Hello. Si Jordan ay nasa isang jet-propelled plane na Hughes Dolphin nang sagutin niya ang tawag ni Tim. Ang eroplanong ito ay kasalukuyang isa sa pinakamabilis na jet sa mundo at pinangalanan ito ng Jordan na Dolphin 1. Mas mabilis pa ito kaysa sa Zephyr 3. Ngunit hindi nito kayang dalhin ang kasing dami ng tao gaya ng Zephyr 3 at ang loob nito ay hindi kasing luho. Sa sandaling yon, umalis na si Jordan sa Deadman's Island at patungo sa South Korea para hulihin si Jemmy. Inayos din ni Jordan na ipadala si Victoria sa kabisera. Bilang karagdagan, tinawagan ni Jordan si Loren upang sabihin sa kanya na bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Mr. Jordan. Maririnig sa kabilang linya ang paghikbi ni Tim. Kumulot ang noo ni Jordan. Alam niyang may nangyari kay Tim. Anong problema, Tim? Nabuli ka ba ng mga tauhan ni Jemmy? Sagot ni Tim, hindi maganda ang pakikitungo sa akin ni Mr. Jemmy. Hindi niya ako binugbog. Pinapaplastikan pa niya ako. Dumating ako sa ospital at nakita ko ang nakababatang pinsan ni Hailey. Tinanong ni Jordan, si Elle ba ang pinag-uusapan mo? Kinilala ni Elle ang isang ninong at tinutugis niya itong matulog sa kanya. Nakipagsabuatan pa siya sa presidente ng Bank of Korea at dinukot siya, sabi ni Tim. Ninong. Saglit na nag-isip si Jordan at biglang naalala na kinilala ni Elle ang isang matandang lalaki bilang kanyang ninong sa kanilang kasal. Sa oras na yon, galit na galit si Jordan. Ayaw niyang matulog si Elle sa matanda alang-alang sa karir nito. Kaya naman, nagkusa siyang tulungan siya. Dapat ay pinutol na ni Elle ang relasyon ni Mr. Adler. Ginawa ba ito ni Adler dahil nagalit siya sa kasunod na pagtanggi ni Elle? Ngumisi si Jordan. Ginagamit ni Mr. Adler ang dahilan ng pagkuha ng mga diyosa para makatulog siya sa kanila. Ayaw ko sa mga ganitong uri ng maruruming matandang lalaki. Huwag kang mag-alala. Kilala ni Mr. Howard na si Mr. Adler. Kakausapin ko si Mr. Howard na at hindi na mangangaha si Mr. Adler na hawakan si Elle. Nag-aalalang sinabi ni Tim, Mr. Jordan,
hindi lang si Mr. Adler ang gustong makasama si Elle. Gusto rin siyang matulog ni President Lee mula sa Bank of Korea. At dinala na niya siya sa kanyang bahay. Sinabi rin niya Tinanong ni Jordan, ano ang sinabi niya? Sinabi niya na pagkatapos ng pag-rape kay Elle, i-frame kanya para sa aksyon. Galit na galit si Jordan nang marinig iyon. Si Elle ay pinsan ng dating asawa ni Jordan. Itinuring niya ang kanyang pamilya. Kung isipin, naglakas loob si Pangulong Lee na gumawa ng hakbang sa pamilya ni Jordan at i-frame siya para sa krimen. Nililigawan niya si kamatayan. Sinabi ba talaga niya? Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Sumagot si Tim, nang nagpadala sila ng isang tao upang kidnapin si Elle, binalaan ko sila na si Elle ay iyong babae. Hindi nakaimik si Jordan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Si Victoria at Loren lang ang mga babae ko. Sabi ni Tim, ngunit sinabi ni Elle na gusto niyang iligtas siya sa unang pagkakataon para sa iyo, kaya nakaramdam ng inis si Jordan. Hinahabol na siya ni Elle mula nang malaman niya ang totoong pagkatao nito. Hindi niya akalain na ganoon pala siya kapursigido kahit naging celebrity na siya. Mr. Jordan, dinala ni President Lee si Elle sa kanyang bahay. Inaasahan ko na wala pang isang oras ay atakehin siya ng Lee-starred na iyon. Makakarating ka ba dito sa tamang oras? Matapos masulyapan ang kanyang kasalukuyang lokasyon, sinabi ni Jordan, hindi, natatakot ako na hindi ako makakarating. Napabuntong hininga si Tim sa kawalan. Buntong hininga, hindi ko inaasahan na ang lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Napakaswerte ni Pangulong Lee. Halos mawalan na siya ng buhay para protektahan ang katawan ni Elle para kay Jordan. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Tinanong ni Jordan, Tim, okay ka lang ba? Bakit parang mahina ka? Napangiti si Tim. I'm fine, Mr. Jordan. Huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Pagdating mo, sasamahan kita para bugbugin ang lalaking Lee na yon. Okay. Binaba ni Jordan ang tawag. Tanong ni Salvatore, Boss, ano ang nangyari kay Tim? Inulit ni Jordan ang sinabi sa kanya ni Tim kina Salvatore at Dragon. Guro, ang pinakamabilis na bilis sa eroplanong ito ay 3,600 kilometro bawat oras. Kahit na lumipad kami ng buong bilis, abuti ng hindi bababa sa 2 oras upang makarating sa South Korea, sabi ni Dragon. Kung may drone lang sana sila. Ang isa sa mga drone ng pamilya Steele ay maaaring umabot sa bilis na 9,000 kilometro bawat oras. Napabuntong hininga si Jordan. Si Elle ay masisira ni Pangulong Lee noon. Sabi ni Salvatore, Mr. Jordan, kung ako ang tatanungin mo, hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Elle is none of your business anyway. Hindi mo na asawa ang pinsan niya. Bakit mo siya pakialaman? Paano ka tinatrato ng mga Camden sa loob ng 3 taon na yon? Napakasama sa iyo ni Hailey, Elle at Drew. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ko. Si Elle ang nagdala nito sa sarili niya. Noong tinanggap niya ang matandang iyon bilang ninong niya, tinanggap na niya ang mga unspoken rules. At saka, hindi naman namin siya gustong iligtas. Pero hindi naman talaga tayo makakarating sa 1 oras, di ba? Masasabi ni Salvatore na nagkasala si Jordan. Hindi man si Elle ang babae ni Jordan at hindi niya ito binalak, labis pa rin ang sama ng loob niya nang mabalitaan niyang malalabag si Elle. Kaya naman, sinisikap ni Salvatore ang kanyang makakaya na masamain si Elle para gumaan ang pakiramdam ni Jordan. Para ma-realize ni Jordan na deserve ni Elle ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Naisip na naman ni Jordan ang maliit na babaeng iyon. Naalala niya ang oras na naghalikan sila sa opisina ng Ace Corporation. Hindi napigilan ni Jordan na i-on ang kanyang telepono para hanapin ang kanyang Instagram account. Napagtanto niya na ang kanyang mga tagahanga ay nag-update ng balita tungkol sa kanya 24 paghahatip ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng napakaraming tagahanga si Elle sa loob lamang ng 1 o 2 buwan. Naniniwala siya na malulungkot ang kanyang mga tagahanga kung malalaman nilang may nangyaring ganito sa kanya sa South Korea. Ipinagpatuloy ni Salvatore ang pag-aliw kay Jordan. Mr. Jordan, magpahinga ka na. Bagamat kukunin ng lalaking Lee na iyon ang unang pagkakataon ni Elle, tiyak na papatayin natin siya kapag nakarating na tayo sa South Korea. Tutulong tayo sa paghihiganti kay Elle. Umiling si Jordan. No, I can't let that Lee fellow succeed. Bagamat hindi ko babae si Elle, isa siyang celebrity sa bansa natin. Pinasikat ko siya.
Hindi ko hahayaang yurakan ng isang hamak na taga South Korea ang mga artista natin. Sabi ni Salvatore, ngunit hindi tayo makakarating sa loob ng isang oras. Sa oras na makarating tayo sa Seoul at sa kanyang bahay, maaaring nagtagumpay na siya. Sabi ni Jordan, dati sa Houston, inimbitahan ko ang dakilang Michael Jordan para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng A-Filmist sa gala na yon. Sinabi niya sa akin, ikaw ang pinaka-capable na taong nakilala ko. Walang bagay sa mundong ito na hindi mo magagawa. Kung nalaman mong hindi mo kayang gawin ang isang bagay, ibig sabihin noon pa lang ay hindi ka nagkaroon ng labis na pagnanais na gawin ito. Ang dahilan kung bakit wala tayong maisip na paraan para iligtas si Elle ay dahil wala tayong sapat na motibasyon. Kung ang may problema ay si Loren o Victoria, matagal ko nang naisip ang solusyon. Tumango si Dragon bilang pagsang-ayon. Walang problema sa mundong ito na hindi kayang lutasin ni Jordan. Kahit na malayo sila, kahit wala sila sa South Korea, mapipigilan pa rin nila ang sinuman. Nag-isip sandali si Jordan at nagtanong, Dragon, may tao ba tayo sa South Korea? Sinabi ng Dragon, anong mga tagubilin ang mayroon si Master? Sinabi ni Jordan, nagnanakaw kami sa isang bangko. Ninakawan namin ang Bank of Korea ng Start na yon. Hindi ako naniniwala na magkakaroon siya ng mood na makipaglokohan sa mga babae pagkatapos nakawan ang kanyang bangko. Sumagot ang Dragon, nakuha ko. Makalipas ang kalahating oras. Uido, Han River, Seoul. Isa ito sa pinakamahal na lugar sa buong South Korea. Dito nanirahan ang mga nangungunang South Korean celebrity. Hindi nakakagulat na si Lee Min-jeon, ang presidente ng Bank of Korea, ay naroon din ang kanyang mansyon dito. Si Lee Min-jeon ay bumalik sa kanyang tirahan at tinanong ang kasambahay, paano ito? Nakipag-ayos na ba ang babaeng yon? Paulit-ulit na tumango ang nasa katanghaliang gulang na kasambahay. Yes, President. Pagkatapos siyang maligo at maghubad ng damit, nakatali na siya sa kama sa kwarto mo. Napakagaling. Ngumiti ng masama si Lee Min-jeon. Nang makita niya si Elle sa Kira Plastic Surgery Hospital kanina, pakiramdam niya ay nakakamangha ang figura ng babaeng ito. Gustong-gusto niyang makita kung ano ang magiging hitsura nito na nakahubad. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na kasambahay, President, saan mo nakuha ang babaeng ito? Hindi siya mukhang South Korean. Nagtaas ng kilay si Lee Min-jeon. So ano? Mabilis na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na kasambahay, hindi, na curious lang ako. Nabuhay ako ng higit sa 40 taon, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong perpektong babae. Sobrang inggit ako. Natuwa si Lee Min-jeon sa sinabi ng kasambahay. Ang babaeng kayang magpagalaw sa puso ng lalaki ay wala. Para makapagselos ang isang matandang babae na nasa edad 40 anyos, ibig sabihin ay isa talagang top-notch na babae si Elle. Haha, Jenny, ikaw ang girlfriend ni Jordan Steele pero pasensya na, mapapasaakin ka na. Dahil doon, naglakad si Lee Min-jeon sa kwarto at inilagay ang kanang kamay sa doorknob. Isang pinto na lang ang layo sa kanya ng isang top-notch na babae at sikat na celebrity. Sa sandaling itulak niya ang pinto, makikita niya ang isang tanawin na madalas na pangarap ng milyon-milyong lalaking tagahanga ni Jenny. Matapos sumabog ang talent show ni Jenny na Idol Creation Camp sa buong bansa, siya ang naging pinakasikat na celebrity sa youth entertainment industry. Bagaman wala siyang natitirang talento, sa kanyang perpektong hitsura at hindi magagapi na figura, nakatanggap siya ng higit na atensyon kaysa sa ibang babaeng artista. Sa taunang Goddess Election, tinalo niya ang lahat ng magagandang celebrity sa youth para masungkit ang pinakamataas na posisyon. Gaano kalakas ang kanyang pangakit? Gaano ka-seductive ang kanyang figura? Sa dami ng mga legal na liham na kailangang ilabas ng kanyang management company, makikita kung gaano siya ka-sexy. Napakaraming lalaki ang nagkikimkim ng lahat ng uri ng masasamang pantasya tungkol kay Jenny. Ang ilan ay gumamit ng high-tech na software upang lumikha ng mga peking, rated na mga video at larawan ni Jenny at naipost ang mga ito sa iba't ibang pornographic na website. May mga ginamit din si Jenny bilang paksa para maglathala ng mga erotikong online na comics at kwento. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kumpanya ng pamamahala ni Jenny ay kailangang gumawa ng hindi bababa sa 30 ulat sa pulisya. Hindi nakakagulat na ang isang tycoon na tulad ni Lee Min-jeon na nagkaroon ng lahat ng uri ng mga babae ay labis na nasasabik sa sandaling ito. With a weak smile on his face as Lee Min-jeon leered at her, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, biglang tumunog ang phone niya.
Napahinto si Lee Min-joon at sinagot ang tawag. Anong problema? Naayos na ba ang usapin ng ospital? Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi mo kailangang magsumbong sa akin ng ganoong kaliit na bagay? Naisip ni Lee Min-joon na ang tawag ay para sa pamamaril niya sa doktor sa Kira Plastic Surgery Hospital. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nakapatay ng tao si Lee Min-joon. Kaya naman naging matapang siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nataranta ang party sa kabilang linya. President, may nagnanakaw sa ating bangko. Si Lee Min-joon ay hindi man lang kumikislap. Sa halip tumawa siya ng malakas. Ano ba? Rob Lloyd Bank. Hahaha, sinong lokong tanga ang maglalakas loob na looban ang bangko natin? Hahaha, tumawag ka na lang ng pulis para sa maliit na bagay. Hayaan mo na ang mga pulis na pumunta at hulihin ang mga tanga. No need to bother about this. Anyway, hindi nila maagaw lahat ng pera natin. May importante akong gagawin ngayon. Ibaba ko muna. Alam na alam ni Lee Min-joon ang kanyang bangko. Alam niyang kahit may magnanakaw sa bangko, makukuha lang nila sa cash sa front counter. Walang gaanong pera doon. Kaya naman, hindi niya ipagpapaliban ang kanyang pagkakataon na makatikim ng isang top celebrity dahil lang dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabad ang lalaki sa kabilang linya, Mr. President, lahat ng pera sa vault natin ay ninakaw. Nagulat si Lee Min-joon. Anong sabi mo? Ninakaw ang pera sa vault. Paano iyon posible? Kung wala ang eye scan at fingerprints ko, paano nila nabuksan ang vault? At saka, may 8 billion won worth of cash sa vault. Ang mga notes ay tumitimbang ng 700 kilo. Don't tell me na nagawa nilang ilipat ang lahat ng iyon. Sabi ng nasa kabilang dulo ng linya, nagmaneho sila ng truck at inalis ang lahat ng pera sa vault. President, ano ang dapat nating gawin ngayon? Noon lang kinabahan si Lee Min-joon. Damn it! Bakit kailangan nating makatagpo ng ganoong bagay ng ganoong oras? Saang direksyon sila nagpunta? Habulin mo agad sila. Susugod ako ngayon. Kapag nahuli ko sila, bugbugin ko sila hanggang mamatay. Sinarado ni Lee Min-joon ang pinto at tumalikod. Sinabi niya sa kasambahay, Tita, huwag mong hayaang may ibang magbukas ng pintong ito. Naririnig mo ba ako? Nag-aalala si Lee Min-joon na baka pumunta dito ang mga subordinates niya. Baka hindi na sila makatiis kung nakita nila ang ganda sa kwarto. Makalipas ang 1 oras. Si Lee Min-joon ay nasa isang kotse kasunod ng isang grupo ng mga sasakyan ng pulis patungo sa isang nayon sa labas ng lungsod. Naharang na nila ang truck. Kailangang sabihin na ang puwersa ng pulisya sa South Korea ay napakahusay. Nagtakda na sila ng mga hadlang ng maaga upang hindi makadaan ang truck. Buti na lang at mga kampo ni Dragon ang mga tulisan. Kung mga ordinaryong magnanakaw lang, malamang hindi na sila makakarating ng ganito. Itong mga Wistard. Bumaba si Lee Min-joon sa kotse at naglakad papunta sa 2 kriminal na nakakoff. Umakyat siya at sinimulan silang bugbugin. Bang! Bang! How dare you rob Lloyd Bank? Pagod ka na bang mabuhay? Dahil doon, dinampot ni Lee Min-joon ang kanyang baril at itinutok sa 2 tulisan. Sinadya niyang ayusin ito ng mag-isa. Nakita ito ng isang pulis at dali-dali siyang hinarang. President Lee, labag ito sa batas. Mangyaring ibaba ang iyong armas. Sinabi ni Lee Min-joon, ninakawan nila ako kaya pinapatay ko sila. Ano ang labag sa batas? Tumabi ka. Nagmamadaling sinabi ng pulis, President Lee, kritikal na panahon ito. Kung may lumabas na balita at makakaapekto kay Madam, hindi ito magiging maganda, di ba? Sa pagbanggit ng Madam, masunuring ibinaba ni Lee Min-joon ang kanyang sandata. Bilangin mo silang swerte. Ibalik mo sila sa istasyon at tanungin mo sila ng maayos. Tignan natin kung may ibang tao sa likod ng pagnanakaw na ito, utos ni Lee Min-joon. Inayos ni Lee Min-joon ang kanyang suit at hinubad ang kanyang pantalon bago bumalik sa kanyang sasakyan. Bilisan mo bumalik sa Uido. Malapit nang dumating si Mr. Adler. Kailangan kong patulugin ang munting celebrity na yon bago siya dumating. Kung hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Sumagot ang driver, Presidente. Makalipas ang 1-0 minuto. Dumapa ang Dolphin 1 sa tarmac sa rooftop ng Villa Plastic Surgery Hospital. Hindi nag-aksaya ng oras si Jordan. Mabilis siyang bumaba para hanapin si Tim.
Ang nakalulungkot na paraan ng pagbugbog kay Tim ay natigilan si Jordan. Namamaga at puno ng dugo ang mukha ni Tim. Nabali ang ilong niya. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Nagulat din si Salvatore at napasigaw, Tim, paano ka nabugbog ng ganito? Si Lee ba yon? Ang halimaw na yon, napakawalang awa niya. Huwag kang mag-alala, maghihiganti ako para sa iyo at bugbugin ko ang halimaw na iyon hanggang mamatay. Sumakit din ang puso ni Jordan. Matagal na siyang kasama ni Tim at palaging ibinibigay ang kanyang makakaya sa kanya. Sa partikular, sa panahon ng labanan sa lugar ni Martin sa kabisera, malamang na namatay si Jordan doon nang walang tulong ni Tim sa pagpapatakbo ng drone. Damn Wistard, how dare you beat up and annoy people like this? Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Pinigilan niya ang galit at naunang naglakad kay Tim. Tinatawag mo itong mabuti. Masasabi ni Jordan na may mali kay Tim sa telepono. Ngunit sinabi ni Tim na ayos lang siya. Napangiti si Tim. Ayokong mag-alala si Mr. Jordan sa akin. Sinabi ni Jordan, Tim, palagi kang matalino ngunit mahiyain. At saka, si Elle ay hindi isang taong malapit sa akin. Bakit mo siya babayaran ng napakalaking halaga? Paliwanag ni Tim. Sinabi ni Elle na gusto niyang iligtas siya sa unang pagkakataon para sa iyo. Hindi ko nahahayaang agawin iyon ng ibang Wistard. Kahit anong mangyari, si Elle ang pinakasikat na female celebrity sa ating bansa ngayon. Tinapik ni Salvatore ang balikat ni Tim. Tim, well done. Walang makakaagaw ng babae sa ating Mr. Jordan. Napatingin si Salvatore kay Jordan. Mr. Jordan, I think you should have Elle too. Kung hindi, si Tim ay nabugbog ng wala. Napabuntong hininga si Jordan. Hindi niya inaasahan na mabubugbog ng ganito si Tim para lang si Jordan ang maging unang lalaki ni Elle. Pakiramdam niya ay nabugbog si Tim sa wala. Pagkatapos ng lahat, hindi interesado si Jordan na maging unang lalaki ni Elle. Kung gugustuhin niya, ginawa na niya ito noong presidente pa siya ng Ace Corporation, noong may mga litrato si Elle na niloloko siya ni Hailey kasama si Kaiden. Nang makuha na niya ang unang halik ni Elle. Si Jordan ay hindi isang santo o isang bulag na tao. Kitang-kita niya na mas dakila pa ang pang-akit ni Elle kaysa kay Hailey o kahit kay Lauren. Masyadong perpekto ang kanyang figura. Noong unang peking diborsyon ni na Jordan at Hailey, bago siya naging magkasintahan ni Victoria, ang E-Star na si Drew ay madalas magpadala kay Jordan ng mga pribadong larawan ni Elle. Sa oras na iyon, si Jordan ay talagang may masamang iniisip tungkol kay Elle. Kung hindi sa pamilya Camden si Elle, sa status ni Jordan noon, nakitulog na ito sa kanya. Sa kasamaang palad, si Elle ay nakababatang pinsan ni Hailey. Bukod dito, sa nakalipas na 3 taon, palagi niyang mababa ang tingin kay Jordan. Nagbago lamang siya ng saloobin sa kanya pagkatapos malaman na siya ang pangulo. Dahil dito, ayaw makipagtalik ni Jordan kay Elle. Kinasusuklaman niya ang mga babaeng mahal lang ang pera. Kung si Elle ay nagpahayag ng kanyang mabuting kalooban kay Jordan at sinabi sa kanya na nagustuhan niya ito, bago pa man nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, ginawa siya ni Jordan na kanyang babae. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Jordan na nang sabihin ni Herman na isinaayos ng pamilya si Elle na pakasalan si Jordan, nagkomento si Elle, mabuti na lang at tinanggihan ito ni tatay. Ayokong magpakasal sa ganoong basura. Dahil maliwanag pa sa kanyang isipan ang nakaraan, hindi makalimutan ni Jordan kung paano siya ginawa ng kasalanan ng pamilya Camden. Ang bawat isa sa kanila ay labis na nasaktan si Jordan, pati na si Elle. Habang lumipas ang panahon, mas nadama ni Jordan na hindi sapat ang parusa para sa pamilya Camden. Sa sandaling ito, bumuntong hininga si Tim. Sayang naman at late na kayo. Halos 2 oras nang wala ang Lee na yon. Malamang may Elle na siya. Napangiti si Salvatore. Not necessarily. Tim, hindi mo alam, tama? Ninakawan namin ang kanyang bangko. Sa tingin ko ay wala siya sa mood makipaglaro sa mga babae. Tiyak na umalis siya sa lungsod upang habulin ang kanyang pera. Natuwa si Tim. Haha, so awesome. Well done. Kahit sunugin mo ang pera, huwag mong ibalik sa kanya. Mr. Jordan, you really have to have Elle. Otherwise, I'll have suffered this beating for nothing. Ayaw sabihin ni Jordan ang kanyang pagtanggi at malungkot si Tim. Sa halip, tinapik niya ang balikat ni Tim. Tim, mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa amin ni Elle.
Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tulungan kang maghiganti. Paano ka binugbog ng Presidente Lee na yon? Gusto kong gawin mo rin iyon sa kanya. Hindi mo kailangang matakot sa kanya dahil lang sa lokal na tyrant siya at ito ang kanyang teritoryo. Tandaan, kahit saan ka man pumunta, basta't nasasakupan kita, hindi mo magagawa ang kahit na sinong gusto mo. Napaluha si Tim nang marinig niya ito. Ngayon lang siya sumuso kay Lee Min-joon at humingi ng awa. Pero sa huli, nabugbog pa rin siya ng ganito. Galit na ikinuyom ni Tim ang kanyang mga kamao. Salamat, Mr. Jordan. Simula ngayon, hindi na ako yuyuko sa iba maliban sa iyo. Tumango si Jordan. Tara na. Ihahatid na kita para maghiganti. Sa Uido, sa isang pribadong mansyon. Si Lee Min-joon ay nagmamadaling bumalik mula sa labas ng lungsod. Nakasuot ng suit, basang-basa siya sa pawis dahil sa init, ngunit wala siyang balak na maligo. Hindi na siya makapaghintay na hanapin si Elle. Hehe, ang number 1 beauty sa Via. Elway, dear Jenny, nandito na ako. Hinawakan muli ni Lee Min-joon ang doorknob gamit ang kanang kamay. Subalit, nang itutulak na sana niya ang pinto, muli siyang naputol. Presidente. Presidente. Nag-aalalang tumakbo ang isa niyang subordinate. Galit na galit si Lee Min-joon. Ang kanyang pagnanais na tamasahin ang kagandahan ay 2 beses na nagambala. Anong meron ngayon? Naiinip na tanong ni Lee Min-joon. Nataranta ang sagot ng nasasakupan, may mga lalaking nasira pumasok sa bahay at sinabing gusto nilang maghiganti sa iyo. Sandaling nagulat si Lee Min-joon. Revenge? Baka yung lalaking taga Vira Plastic Surgery Hospital yun? Sumobra ang tingin niya sa sarili niya. Gusto niya akong gantihan. Dose-dose ng bodyguards ko ang kasama ko. Ano bang dapat katakutan? Huwag mo akong istorbohin. Patayin ang lahat ng lalaking iyon. Mamaya na ako makikipag-ayos sa pulis. Dahil doon, itinulak ni Lee Min-joon ang pinto ng kwarto. Gayunpaman, sa sandaling ito, 4 na figura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sila ay sina Jordan, Dragon, Salvatore at Tim. Damn it! Paano sila nakapasok? Hindi makapaniwala si Lee Min-joon. Napakalakas ng seguridad dito. Mayroon siyang 12 ng mga bodyguard at lahat sila ay armado. Imposibleng pumasok ang maliit na grupong ito ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na inalagaan ng mga tauhan ni Dragon. Ang mga bodyguard ay iba sa mga sundalo na nasa larangan ng digmaan. Nang makitang may mali, agad na inagaw ni Lee Min-joon ang baril sa kanyang nasasakupan. Itinutok niya ito kay Jordan at babarilin na sana. Swoosh! Binato ni Dragon ng dart ang pulso ni Lee Min-joon. Nahulog ang baril mula sa kanyang kamay at sa lupa. Ang dart ay tumusok sa pulso ni Lee Min-joon na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo. Arf! Hinawakan ni Lee Min-joon ang kanyang nasugatang kanang kamay gamit ang kanyang kabilang kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang nakakatakot na eksperto. President! President, kumusta na kayo? Mga Lee-starred kayo. Ipaglalaban kita. Gustong kunin ng subordinate ni Lee Min-joon ang kanyang baril, ngunit sumugod si Salvatore at sinuntok siya sa mukha. Bang! Bang! Sa 2 suntok, nawalan ng malay si Salvatore sa kabilang partido. Lumapit si Tim kay Lee Min-joon. Sa takot, si Lee Min-joon ay patuloy na umatras hanggang sa makarating siya sa isang sulok. Hinawakan ni Tim ang kanyang nasugatan na mukha at sinabi kay Lee Min-joon, President Lee, naaalala mo pa ba kung sino ako? Napalunok ng kaba si Lee Min-joon. Binugbog niya si Tim hanggang sa hindi na siya makilala. Ngayong nakahanap na ng reinforcement si Tim, siguradong bugbugin siya. Si Lee Min-joon ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang hitsura, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-amin ng pagkatalo. Kuya, misunderstanding lang to, hindi ba para sa isang female celebrity lang to? We don't have to make things so serious. Habang nagsasalita si Lee Min-joon, bigla siyang napatingin kay Jordan. Kung hindi ako nagkakamali, ang kahangahangang Ginoo na ito ay ang Mr. Jordan Steele na sinasabi mo kanina, tama ba? Hindi inaasahan ni Jordan na mahulaan ni Lee Min-joon ang kanyang pagkakakilanlan. Tumango siya. Tama, ako si Jordan Steele. President Lee, nabalitaan ko na binabalak mong halayin ang aking babae at i-frame ako para dito. Napangiti si Lee Min-joon. Mr. Jordan, mali ang pagkakaintindi mo.
Malamang mali ang narinig ng lalaki mo. Hindi ko naisip na halayin ang babae mo. Si Mr. Adler ang nagplano ng pagkidnap kay Miss Jenny. Wala akong alam. Ngumiti si Jordan, hindi mo alam. Tanungin kita, nasaan si Jenny ngayon? Ang mga salita ay nagpatalsik kay Lee Min-joon sa malamig na pawis. Kasalukuyang nasa kwarto niya si Elle at nakahubad siya. Sa sandaling itulak ni Jordan ang pinto, wala itong silbi kahit anong pilit na itanggi ni Lee Min-joon. Ito. Jordan, si Jordan ba? Tulong, nandito ako. Biglang sumigaw si Elle na nasa kwarto. Nagmamadaling sinabi ni Salvatore, ililigtas ko muna si Miss Elle. Pero sumigaw si Elle. Hindi. Bukod kay Jordan, walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Natigilan si Salvatore at hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Jordan, ililigtas natin siya mamaya. Dapat ay maayos na siya sa ngayon. Tumango si Salvatore. Tiningnan ni Jordan ang oras. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras kay Lee Min-joon. Pumunta siya sa South Korea para hulihin si Jamie at tapusin ang kanyang huling misyon. Ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa malaman ang sikreto ng kanyang pamilya. Sinabi ni Jordan kay Tim, Tim, maghiganti ka. Talunin mo siya tulad ng ginawa niya sa'yo. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Tim. CJ. Nakataas ang kamao, sinuntok ni Tim sa mukha si Lee Min-joon. Arf. Huwag mo akong patulan. Mabibigyan kita ng pera. Ako ang presidente ng Bank of Korea. Kung gusto mo ng cash o gold bar, pwede kong ibigay sa'yo. Nasugatan ang kamay ni Lee Min-joon at hindi man lang nakatiis. Ngumiti si Jordan. President Lee, nasa akin ang 8 bilyong won mula sa iyong vault. Paano ka magkakaroon ng natitirang pera? Ang mga salita ay nagpatigil kay Lee Min-joon. Kanina lang, hinabol niya ang mga tulisan sa bangko palabas ng lungsod. Pagkabalik niya lang ay nabalitaan siyang walang pera sa truck. Inilipat na ng mga tauhan ni Dragon ang pera sa ibang sasakyan. Galit na galit si Lee Min-joon. Ikaw ay mapangahas na Wi-Start. How dare you rob Loy Bank? Bang! 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 Sinuntok ni Tim ang ilong ni Lee Min-joon ng 3 sunod na beses. How dare you? How dare you talk to Mr. Jordan ng ganyan? You're courting death. Galit din si Lee Min-joon. Alam niyang walang silbi ang paghingi ng awa at gustong lumaban. Gayunpaman, nang kumilos siya, sinipa siya ni Salvatore. Sa loob ng 2 minuto, si Lee Min-joon ay binugbog ng hindi na makilala. Mas masama ang kalagayan niya kaysa kay Tim. Nabaliw si Lee Min-joon. Siya ay umungal, Kayong mga kasuklam-suklam na dayuhan ay naglakas loob na ipahiya ako ng ganito. Dapat pakiramdam mo ay swerte ako na pinagnanasaan ko ang iyong babae. Mga yidiri ka. Jordan Steele. Ang tanga mo. Inatake mo ako dahil sa isang babae at isang kasuklam-suklam na subordinate. Pag-isipan mo. Kung maglalakas loob akong pumatay ng doktor sa ospital nang hindi natatakpan, nagpapatunay ito na ang katayuan ko ay hindi lang bilang presidente ng isang bangko. Hindi mo ba masasabi? Ngumisi si Jordan. I can tell, but so what? You hit no as subordinate. Gaano man kalakas ang backer mo, babayaran kita ng dugo mo. Tumawa ng malakas si Lee Min-joon. Mayabang. Tanga. Tandaan mo, South Korea ito. Sa tingin mo ba makakaalis ka sa bansang ito ngayong nagawa mo na ito? Sabihin ko sa'yo, kasama ko si Park Anya. Ang tono ni Lee Min-joon ay nagpapahiwatig na ito ay isang napakalakas na pangalan. Sa kasamaang palad, hindi ito natakot kay Jordan at sa iba pa. Tanong ni Jordan, sino si Park Anya? Sabay na sinabi ni na Salvatore at Dragon, hindi pa namin narinig ang tungkol sa taong ito. Dam kayong mga tanga. Galit na galit si Lee Min-joon. Kung hindi mo kilala si Park Anya, dapat alam mo man lang kung sino si Cheon Jae-hoon. Si Park Anya ay asawa ni Cheon Jae-hoon. Tumawa si Salvatore at sinabing, yung singer na si Jeong Jae-hoon lang ang kilala ko. Fan niya ako, haha. Tumango si Tim. Ako rin. Pinakagusto ko ang kantang It's Raining niya. Salvatore, alin sa mga kanta niya ang gusto mo? Sumagot si Salvatore, gusto ko ang love story. Pumayag naman si Tim. Oh, gusto ko rin ang kantang iyon. Ngayong nailabas na nina Salvatore at Tim ang kanilang galit,
nagsimula silang mag-chat tungkol sa kanilang mga paboritong kanta sa harap ng battered na si Lee Min-jon. Galit na galit si Lee Min-jon. Hiyay ka. Galit na galit si Lee Min-jon. Ignorante. Tanga. Nakatayo kayo sa lupain ng South Korea, pero ni hindi nyo alam kung sino si Cheon Jae-hoon. At napakayabang nyo dito. Nililigawan nyo si kamatayan. Sa sandaling ito, kinuha ni Dragon ang kanyang telepono at hinanap ang mga pangalan na binanggit ni Lee Min-jon. Sa katunayan, si Cheon Jae-hoon ay isang sikat na tao. Ang kanyang impormasyon ay agad na lumabas sa search engine. Guro. Ipinakita ni Dragon ang kanyang telepono kay Jordan. Tumingin si Jordan at napagtanto na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang kandidato sa politika. Hindi nakakagulat na si Lee Min-jon ay nabalisa. Tumingin si Jordan sa screen ng telepono at napagtanto na may litrato ni Cheon Jae-hoon at Park An-hya sa ibaba. Yew! Natigilan si Jordan nang makita ang litrato. Pinalaki niya ang litrato. Gusto niyang makita ng mas malinaw si Park An-hya. Matapos palakihin ang larawan, nakita niya ang isang napaka-elegante at magandang babae. Madam? Si Jordan ay hindi namamalayan. Si Park An-hya ang babaeng pinrotektahan ni Jordan sa larangan ng digmaan ng Syria noon. Sina Dragon, Salvatore at ilang iba pa ay nakatagpo din ni Madam nang lumipad sila ng Zephyr 3 patungong South Korea. Nagmamadali silang lumapit para tingnan ang screen ng telepono. Sa katunayan, ang babae sa larawan ay kapareho ng babaeng nakita nila sa mga suburb noong araw na iyon. Nagkatinginan sina Salvatore at Tim. Hindi nila inaasahan na si Lee Min-jon ay subordinate ng ex-lover ni Jordan. Biglang tumawa ng malakas si Lee Min-jon nang marinig niyang tinawag ni Jordan si Park An-hya ng Madam. Haha, anong tawag mo lang sa kanya? Madam? Interesting. Mga subordinate lang namin ang tatawag sa kanya ng ganyan. So kay Madam ka rin nagtatrabaho? Sa totoo lang, hindi naman ganap na mali si Lee Min-jon. Iyon ay dahil sa Syrian battlefield, si Jordan ang bodyguard ni Park An-hya, kaya maituturing siyang subordinate nito. Nagmura si Tim. Bullshit! Ang madam mo ay ex-lover ni Mr. Jordan. Sa tingin mo ba si Mr. Jordan ay katulad mo? Isang hamak na aso. Tumawa ng malakas si Lee Min-jon. Stop bragging. Napakalaki ng impluensya ni Madam na walang sinuman sa South Korea ang makakatulad sa kanya. Kahit ang kanyang asawang si Cheon Jae-hoon, ay wala kung nasaan siya ngayon kung wala ang tulong ni Madam. Sa totoo lang, si Cheon Jae-hoon ay puppet ni Madam. You're just a 20-year-old brat. How dare you call Madam your ex-lover? Yay! You claim that you're Jenny's boyfriend. That, believe. She's just a minor celebrity who only has a good figure. Kahit sinong gwapo at mayaman na lalaki ay makukuha siya. Pero hinding-hindi ka magkakaroon ng kahit anong klaseng relasyon kay Madam. Dahil ikaw, ako, at hindi lahat ng lalaki sa mundo. Kahit na ang pag-uusap tungkol sa Madam ay nabalisa si Lee Min-jon. Itinaas niya siya bilang isang babae na mas marangal pa sa isang diyosa. Samantala, si Jordan at ang kanyang sarili ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Hindi nakatiis, muling sumuntok si Tim. I think you haven't beat it up enough. How dare you say that Mr. Jordan isn't worthy of Madam? That old woman is obviously not worthy of Mr. Jordan. She is almost 40 years old, and she's married with children. Mr. Jordan isn't even 30 years old. In terms of looks, even 20 years current wife cannot compare Mr. Jordan. Ang snob ay mukhang tama, ngunit siya ay natulog sa hindi mabilang na mga lalaki ng palihim. Si Lee Min-jon ay naggangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Tim. Halatang hindi siya kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Si Lee Min-jon ay hindi gustong mag-aksaya ng mga salita sa hamak na ito. Alam niyang walang kwenta ang pakikipag-usap sa subordinate na tulad ni Tim, kaya diretsong tinanong niya si Jordan. Jordan, sabi mo ex-lovers kayo ni Madam. Do you dare to swear it? I bet you're lying. Dahil 100% sure ako na hinding-hindi mahuhulog si Madam sa mga katulad mo. Hinding-hindi mahuhulog si Madam sa mga katulad niya. Ang huling pangungusap ni Lee Min-jon ay tumagos ng husto sa puso ni Jordan. Dahil totoo ang sinabi niya. Noon, sa larangan ng digmaan ng Syria, pinrotektahan ni Jordan si Madam. Kumuha pa siya ng bala para sa kanya.
Sa panahon ng mapanganib na pagtakas, nagtago sina Jordan at Madam sa ilalim ng isang lambak. Nanatili sila sa romantikong at tahimik na lugar na iyon ng higit sa 1-0 oras. Sa mga panahong iyon, magkadikit si Jordan at Madam. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sobrang lapit nila ay naririnig nila ang paghinga ng isa't isa. Noon na in love si Jordan sa mature at charming na babaeng ito. Nagkusa si Madam na halikan siya, ngunit tumanggi siyang magpatuloy. Sinabi niya kay Jordan na hindi pa ito sapat para sa kanya. Tama si Lee Min-jun. Hindi nahulog si Madam sa mga katulad niya. Labis na nalungkot si Jordan sa pag-isip nito. Nakaramdam pa rin siya ng galit sa pagtanggi na ito kahit na maraming taon na ang lumipas. Actually, malaki ang impluwensya ni Madam kay Jordan. Siya ay isang malaking impluwensya sa kasunod na pag-ibigan ni Jordan. Kasama sina Lauren, Hailey at Victoria. Una ay si Lauren. Pagkaalis ni Madam sa larangan ng digmaan, iniisip pa rin siya ni Jordan paminsan-minsan. Wala pang kalahating buwan pagkaalis ni Madam ay itinapon ni Jamie si Lauren sa maliit na itim. Silid. Sa madilim na silid, hindi makita ni Jordan si Lauren. Hindi niya alam na napakaganda niya. Lahat ay maaaring magpantasya. Noong panahong iyon, noong ipinagbubuntis nila ang kanilang cute na anak na si Chloe. Iniisip talaga ni Jordan na si Lauren ay si Madam. Na-inlove na siya kay Madam pero hindi niya ito makukuha. Nagkataon na may inayos ang langit para sa kanya ng mga sandaling iyon. Hinayaan ni Jordan na kunin ang kalikasan habang inaalala ang kagandahan ni Madam. Hindi sinabi ni Jordan kay Lauren ang tungkol dito. Hindi niya sasabihin sa kanya sa buong buhay niya. Para kay Hailey. Gusto ni Jordan si Hailey at handang magsakripisyo para sa kanya. Actually, it was partly because of Madam. Noon, pagkatapos ng 1 taon ng karanasan sa labanan, pumunta si Jordan sa Orlando para magpakasal. Kahit maganda si Hailey, nasanay na si Jordan sa lahat ng uri ng magagandang babae. Ang kagandahan lang ni Hailey ay hindi sapat para magustuhan siya ni Jordan. Gayunpaman, si Hailey ay mayabang kay Jordan at minamaliit siya. Yung ugali niya parang kay Madam. Walang pagkakataon si Jordan na patunayan ang kanyang sarili kay Madam, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili kay Hailey. Kaya naman, unti-unti siyang nahuhulog kay Hailey. Para naman kay Victoria, magkahawig sila ni Madam sa hitsura, edad at personalidad. Si Victoria ay kopya ni Madam. Ngunit upang maging layunin, sa mga tuntunin ng kakayahan, ambisyon, kagandahan at hitsura, si Madam ay talagang isang antas na mas mataas kaysa kay Victoria. Dahil dito, ang desisyon ni Jordan na makasama si Victoria ay naimpluwensyahan ng kanyang pagmamahal kay Madam. Maging si Jordan ay hindi inaasahan na ang isang babaeng nagtakwil sa kanya, 4 na taon na ang nakakaraan, ay patuloy na magkakaroon ng napakalaking epekto sa kanyang buhay pag-ibig. Si Madam nga ang pinakakaakit-akit na babaeng nakilala ni Jordan. Sa sandaling ito, muling nagalit si Tim. Naglakas loob ka bang magduda kay Mr. Jordan? Bubugbugin kita hanggang hindi ka makilala ng nanay mo. With that, muling ibinaba ni Tim ang kanyang kamao. Pero pinigilan siya ni Jordan. Tim, kalimutan mo na. Tumingin si Jordan kay Lee Min-jun. Dahil kay Madam Kanye. Huminto si Jordan at huminga ng malalim, dahil subordinate ka ni Park Anya, I'll spare your life today. Dito na magtatapos ang parusa mo. Simula ngayon, hindi mo na pinapayagang puntiryahin si Jenny o makipag-interact kay Mr. Adler. Bilang paggalang kay Madam, gusto ni Jordan na wakasan ang sama ng loob kay Lee Min-jun. Gayunpaman, naniniwala si Lee Min-jun na ginagawa ito ni Jordan dahil sa takot. Tumayo si Lee Min-jun at nakangiting sinabi, "Hahaha, Jordan, natatakot ka na ba? Naglakas loob ka pa ring sabihin na iniligtas mo ako. Sa huli, wala akong balak na pakawalan ka. Ninakawan mo ang bangko ko at sinira ang mga plano ko. Naglakas loob ka pang mag-claim na ex-lover ka ni Madam. Isusumbong kita kay Madam. I will get her to kill." Ang mga mata ni Lee Min-jun ay makamandag. Halata naman na gusto niyang patayin si Jordan. Gusto ni Jordan na iligtas si Lee Min-jun. Ngunit dahil iginiit ni Lee Min-jun na gusto niya itong patayin, hindi na kailangang maging maawain si Jordan. Kumuha ng baril si Jordan kay Dragon at lumapit kay Lee Min-jun. Tanong niya, gusto mo akong patayin? Gusto mo si Madam ang personal na pumatay? Ako? Napatingin si Lee Min-jun kay Jordan ng masama. Tama. Puputulin kita.
Nagmura si Salvatore. You starred ka niyo. Kitang-kita sa mukha ni Salvatore na muntik na siyang bugbugin. Gayunpaman, inabot ni Jordan at pinigilan siya. Hindi nagalit o nainis si Jordan. Sinabi niya kay Lee Min-jon, sige, tawagan mo na si Madam. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang matulog. Sinamaan ng tingin ni Lee Min-jon si Jordan. How dare you? How dare you speak of Madam like this? Sige, tatawagan ko siya ngayon. Let me tell you, if you dare to provoke her, you will not live past tomorrow morning. Dahil doon, kinuha ni Lee Min-jon ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Nilagay niya ito sa speaker. Hello. Sa kabilang linya, maririnig ang banayad na boses ng isang babae. Nakaramdam ng init sa puso si Jordan nang marinig ang boses na iyon. Boses iyon ni Madam. Ito ang boses na nagsabing hindi sapat si Jordan. Sinabi ni Lee Min-jon, Madam, may isang banyagang lalaki na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Gusto daw niyang matulog sa iyo. Siya Bang! Bago pa matapos si Lee Min-jon, binaril ni Jordan. Kanya. Natumba si Lee Min-jon. Sa kabilang dulo ng linya, napaiyak si Madam sa gulat. Sino? Sino ang nagpaputok ng baril? Lee Min-jon, magsalita ka. Sino ang gustong matulog sa akin? Sino sa lupa ang taong iyon? Kinuha ni Jordan ang teleponong nahulog sa lupa at huminto ng 1 segundo bago sinabi ang kanyang pangalan. Jordan Steele. Ibinaba ni Jordan ang tawag matapos sabihin ang kanyang pangalan. Natigilan sina Dragon, Salvatore at Tim. Hindi nila inaasahan na si Jordan mismo ang papatay kay Lee Min-jon. Siyempre, karapat-dapat na mamatay si Lee Min-jon. Kung siya ay naligtas, tiyak na maghihiganti siya kay Jordan. Nilinaw na ni Lee Min-jon na gusto niyang patayin si Jordan, kaya walang dahilan para hayaan niyang umiral ang ganitong tao sa mundo at maging banta sa kanya. Napaangan ng matagal si Tim bago sinabing, Mr. Jordan ang galing. Sinabi rin ni Salvatore, ang pagpatay sa gayong hayop ay madudumihan lamang ang mga kamay ni Mr. Jordan. Dapat ay iniwan mo ito sa akin o sa Dragon. Sa pagkakataong iyon, mas lalong naging kahanga-hanga si Jordan sa kanilang mga puso. Hiniling niya kay Lee Min-jon na tawagan si Madam at pinaalis siya habang nakikipag-usap pa ito sa kanya. Malinaw na ginawa ito ni Jordan para sa kapakanan ni Madam. Bukod dito, nagkusa siyang ipaalam sa kanya na siya ang pumatay kay Lee Min-jon. Masasabi nilang tatlo na parang may gustong patunayan si Jordan kay Madam. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na nakapatay ng tao si Jordan. Napatay niya ang hindi mabilang na mga tao sa larangan ng digmaan. Sa tuwing pumatay siya ng tao, mararamdaman ni Jordan na gulong-gulo ang puso niya. Siya ay magiging abnormal na magagalitin at hindi mapalagay. Kailangan niyang magbulalas. Ibinaba ni Jordan ang baril at walang ekspresyon na naglakad papunta sa kwarto. Pagkabukas niya ng pinto ay nakaramdam siya ng lamig. Hindi lang ang aircon sa kwarto, pati na rin ang eksenang nakita niya. Jordan! Napasigaw si Elle na nakatali sa kama nang makita si Jordan. Mabilis na isinara ni Jordan ang pinto para pigilan ang tatlo pang makita si Elle sa kanyang estado. Sinubukan din niya ang kanyang makakaya upang magpatibay ng isang tulad Sage mental na estado. Naglalakad papunta sa kama, kinalas niya ang mga tali sa mga pulso at bukong-bukong ni Elle. Hahanap ako ng damit na isusuot mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap ni Elle si Jordan. Jordan! Alam kong ililigtas mo ako. Takot na takot ako. Nag-aalala talaga ako na ang unang pagkakataon ko ay madungisan ng G-Star na yon. Kung madungisan ako sa kanya, hindi na kita makakasama sa buhay na ito. Sob-sobi. Inis na sabi ni Jordan, Elle, I told you that I don't like you. Yes, you're a popular celebrity now, the dream lover of countless men. But no matter how sexy and perfect you are, I won't like you. Galit na galit si Elle. Bakit? Nagpaplastikan ako para sa'yo, I exercise many hours a day to maintain my figure. Bakit ko nagagawang mahulog sa akin ang lahat ng lalaki sa via, bukod sa'yo? Niloko ka ni Hailey pero kaya mo siyang patawarin at patuloy na gustuhin siya. Mahal kita at ikaw lang buong puso. Bakit ayaw mo sa akin? Kung hindi kinansela ni Dad ang kasal natin noon at si Victoria, gusto ko sana si Lauren ang maging babae mo at ang si Chess. Malapit sa'yo. Smack! Sinampal ni Jordan ang napakagandang mukha ni Elle.
Galit na siya sa pagpatay kay Lee Min-jon. Ngayon, naglakas loob na si Elle na tawagin ang mga babaeng easy chess ni Jordan. Humihingi siya ng pambubugbog. Galit na sabi ni Jordan, Elle, stop talking about our betrothal. Don't forget what your attitude was like when your father raised this matter last year. You said that you don't care for a man like me at all. You even sinabi na natutuwa ka na tinulungan ka ng iyong ama na tanggihan ang kasal na ito at hinayaan kang makatakas. Itanong mo sa sarili mo, kung kasal na tayo noon, ano ang pinagkaiba niyo ni Hailey? Sa paningin mo, isa rin akong walang kwenta. Mababaliw ka rin sa akin at makakahanap ka ng ibang lalaki sa likod ko. Natigilan si Elle. Alam niyang totoo ang sinabi ni Jordan. Kung nagpakasal silang dalawa, tiyak na mag-stay si Elle sa magkahiwalay na kwarto kay Jordan. Hindi niya hinayaang hawakan siya nito. Tungkol naman sa extramarital affairs, bata pa si Elle. Maaaring wala talaga siyang pisikal na relasyon, ngunit tiyak na makikipaglandian siya sa hindi mabilang na mga lalaki. Kung tutuusin, ang dami niyang fans sa internet at ang daming lalaki na nagtatanong tungkol sa kanya araw-araw. Marami sa kanila ang niligawan niya at tinawag na mahal at hubby. Ganun pa man, niyakap ni Elle si Jordan habang umiiyak. Jordan, I won't. I really won't. Hindi kita sasaktan gaya ng ginawa ni Hailey. Believe me. Galit na galit si Jordan sa pagbanggit ng pangalan ni Hailey. Sa pag-alala kung paano siya nagdusa sa panahon ng kanyang kasal kay Hailey, hindi napigilan ni Jordan na sampalin muli si Elle. Smack! Galit na sinabi ni Jordan, binubuli ako ng pamilya Camden sa loob ng 3 buong taon. Sa panahong iyon, insulto ako ng iyong ama at ng iyong kapatid ng maraming beses kaysa sa natatandaan ko. Akala ko ay napakabata mo pa at nais na hayaan kang mapanatili ang iyong mahalagang unang pagkakataon para sa iyong magiging asawa. Dahil ayaw mong pahalagahan ang pagkakataong iyon, mabuti, tutuparin ko ang iyong hiling. Ituturing ko ito bilang kabayaran mula sa pamilya Camden. Makalipas ang 20 minuto. Lumabas ng kwarto sina Jordan at Elle. Irritable at antsy si Jordan nang pumasok sa kwarto. Pero ngayon, halatang mas relaxed siya. Si Elle naman may ngiti sa labi. Sina Salvatore at Tim ay tumingin sa kanila at nanatiling nakangiti ng nakakaloko. Si Jenny, ang numero 1 kagandahan sa US at may kahanga-hangang figura, ay kinuha ng kanilang Panginoon. Biro pa ni Tim, pag nalaman ito ng mga lalaking fans ni Elle, magagalit sila na tumalon sila sa isang building at magpapakamatay, di ba? Haha! Sa kabilang banda, si Dragon ay kasing propesyonal. Nang makita niyang sumulpot si Jordan ay agad siyang nagtungo para magsumbong. Master, may dumating kaninang sasakyan na puno ng mga armadong lalaki. Inasikaso na sila ng mga tauhan natin. I'm guessing si Madam ang nagpadala ng mga lalaking iyon. Madam. Hindi mapigilan ni Jordan na ma-move on sa pangalang iyon. Isa siyang tunay na Black Widow. Bilang tugon, sinabi niya si Lee Min-jon ay pinatay. Siguradong magpapadala siya ng mga tao upang mag-imbestiga. Ngayong napatay na natin ang unang wave ng kanyang mga tauhan, tiyak na mas malapit na siyang mag-dispatch. Ang layunin natin sa pagpunta dito ay hindi para labanan ang babaeng ito, kundi para hulihin si Jemmy. Hindi tayo maaaring manatili dito ng matagal. Hindi na kailangang labanan ang kanyang ulo. Umalis ka agad. Sumagot ang Dragon, nakuha ko. Akmang hahakbang si Jordan, hinawakan ni Elle ang kanyang braso at mahinang nagtanong, Jordan, saan kayo pupunta? Pwede ba akong sumama? Sa inyo? Sabi ni Jordan, you should return to use as soon as possible. I think your face is perfect. There's no need to go to the plastic surgery hospital for maintenance. Since you've decided to join the entertainment industry, then practice your singing and dancing. Hone your acting skills also and don't let your fans. Tumanggo si Elle. Magsisikap ako para hindi kita mabigo at ang aking mga tagahanga. Sa mata ng isang nangungunang, mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana tulad ni Jordan, ang diyosa na si Jenny, na kinababaliwan ng hindi mabilang na mga lalaki, ay naging kasangkapan lamang niya para mailabas ang kanyang pagkabigo. Hiniling ni Jordan kay Dragon na kumuha ng mag-escort kay Elle. Pagkatapos noon, umalis si Jordan at ang kanyang pangkat. Nakarating sila sa isang hotel na tinatawag na Park Hyatt. Ito ay isang marangyang hotel na dating pag-aari ni Jesse, na kamakailan ay inilipat ito sa Jordan.
Bilang may-ari ng hotel, masisiguro ni Jordan ang kanilang privacy dito. 10:30 Napatingin si Jordan sa kinaroroonan ni Jemmy. Si Jemmy ay gumagawa ng kanyang hakbang. Ngayong gabi ang pagkakataon nating hulihin siya. Dragon, subaybayan siya. Hindi sinubukan ni Jordan na hulihin si Jemmy sa maghapon dahil napakaraming tao sa paligid at madali siyang nakatakas sa tulong ng mga taong nagsisisiksikan. Ngayong hating gabi na, malamang na umalis si Jemmy sa kanyang hotel para makipaglokohan sa menor de edad na babaeng iyon. Ang mga lalaking natupok ng bisyo ng pagnanasa ay laging nauwi sa paglalantad ng ilang kahinaan. Napakadaldal ni Jemmy na binigyan niya ng pagkakataon si Jordan na hulihin siya. Si Jordan at ang kanyang mga tauhan ay nagmaneho patungo sa isang tirahan sa isang mayamang distrito. Sa patuloy na pagmamasid sa lokasyon ni Jemmy, sinabi ni Jordan, nandito na. Si Jemmy ay nasa loob. Ibinaba ni Salvatore ang bintana at tumingin sa labas. Haha, mukhang elite wealthy district ito. Gustong-gusto talaga ni Mr. Jemmy na makipaglaro sa mga mayayamang babae. Sinabi rin ni Tim na natatakpan ng benda ang mukha, kanina pa nasa loob si Mr. Jemmy. Nagsimula na ba siya? Hahaha, komento ni Salvatore. Ganun talaga. Siguradong hulihin ni Mr. Jordan si Mr. Jemmy this time. Wala na siyang panahon na lumaban. Haha. Alam ni Jordan na ito ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli si Jemmy. Kung pinalampas niya ang pagkakataong ito, baka hindi na siya makakuha ng isa pa sa hinaharap. Salvatore, Tim, manatili sa kotse at maghanda na sunduin tayo anumang oras. Dragon, sumunod ka sa akin. Sumagot ang Dragon. Dumaan sina Jordan at Dragon sa isang street lamp sa mayamang distrito. Sinabi ni Jordan, Dragon, malapit lang ang Phoenix para protektahan si Jemmy. Pumunta ka at hanapin si Phoenix at akitin mo siya. Huwag mong hayaang kunin niya si Jemmy. Papasok akong mag-isa para hulihin si Jemmy. Tumango si Dragon. Sige, Master, mag-ingat ka. Dahil doon, nawala si Dragon sa madilim na kalye. Si Jordan ay humitit ng sigarilyo at nagkunwaring board. Nadulas siya sa entrance ng bahay at tumingin sa paligid. Nang makita niyang walang tao, tumalon siya sa pader at pumasok sa looban. Ang mga tirahan dito ay hindi mga matataas na istruktura, ngunit karamihan ay mga nababagsak na mga villa na may isang palapag na may malalawak na courtyard. Nagulat si Jordan nang tumalon siya sa pader. Ang laking patio. Ang courtyard dito ay mahigit 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kaysa sa courtyard nina Jordan at Lauren. Bukod dito, ang mga halaman at mga dekorasyon ay ilang beses na mas maluho. Dahan-dahang lumipat si Jordan sa kinaroroonan ni Jemmy. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lang siya nang biglang may nakita siyang 2 lalaking nakasuit na naglalakad. Mabilis na nagtago si Jordan sa likod ng isang puno. Hindi siya napansin ng mga lalaki. Nagpatuloy siya sa pagsulong ngunit pagpasok pa lang niya sa isang pavilion, may 2 lalaking nakasuit ang lumapit habang nakikipagkwentuhan at nagtatawanan. Paglukso palabas ng pavilion, nahiga si Jordan sa lupa upang magtago. Nang makalampas ang mga lalaki, tumayo siya at naglakad ng di kalayuan. Pero may nakasalubong pa siyang 2 gwardiya. Damn it! Sinong nakatira dito? Bakit ang daming bodyguards? Medyo nabigla si Jordan. Akala niya isa lang itong ordinaryong mayamang pamilya ng South Korea. Maaaring maraming katulong ang mga ordinaryong mayayaman sa bahay, ngunit bihira para sa kanila na magkaroon ng napakaraming matatangkad at malalakas na bodyguard. Bukod dito, lahat sila ay nakasuot ng suit at mukhang napaka-profesional. This won't do, naka-encounter na ako ng 6 na bodyguard bago pa man makarating sa bahay. Natatakot ako na mas marami pang bodyguard pagkapasok ko. Nagpasya si Jordan na huwag pumasok na parang magnanakaw. Sa mga ganitong kaso, ang pinakamahusay na paraan ay ang magkaila bilang isang bodyguard. Sa makatuwid, nakita ni Jordan ang isang lalaking nakasuit na nag-iisa. Tahimik siyang naglakad at tinadtad ang kanang kamay sa leg ng lalaki. Agad na nahimatay ang lalaki. Mabilis na sinuot ni Jordan ang kanyang suit. Pagkatapos ay matapang siyang naglakad papasok ng mansyon. Sa kabutihang palad, walang sinuman sa mga katulong sa mansyon, kabilang ang mga bodyguard, ang nakaalam na peke si Jordan. Nalinlang sila sa kanyang kasuotan at sa kanyang kalmadong yabag. Dahan-dahang lumapit si Jordan sa kinaroroonan ni Jemmy. Very good.
50 meters lang ang layo ko kay Jemmy. Malapit nang mahuli ni Jordan si Jemmy. Sa nakalipas na mga taon, naging abala si Jemmy sa pang-aakit sa mga dilag mula sa buong mundo. Buong araw niyang isinubsob ang sarili sa paglilibang sa mga babae at napabayaan ang kanyang pagsasanay. Naniniwala si Jordan na talagang matatalo niya si Jemmy sa one-on-one fight. Higit pa rito, si Jemmy ay nasa matinding pagnanasa ngayon at hindi na makakabawi sa oras upang labanan si Jordan. Unti-unting nakarating si Jordan sa isang kwarto sa kanan ng mansyon. Isang bodyguard ang nakatayo sa labas ng kwarto. Papalapit pa lang si Jordan ay pinigilan siya ng bodyguard. Inutusan tayo ni Miss na huwag siyang istorbohin kahit anong mangyari. Magpatrol ka sa ibang lugar. Huwag magtagal dito. Kahit na alam ni Jordan ang isang maliit na Korean, ito ay hindi masyadong mahusay. Halos hindi niya mahuli ang sinabi ng bodyguard. Gayunpaman, masasabi ni Jordan na gusto ng taong ito na umalis siya. Kaya wala siyang sinabi. Sa halip, tumango siya at tumalikod, naghahanda na umalis. Pinakalma ng bodyguard ang kanyang pagbabantay. Biglang tumalikod si Jordan at tinulak sa lupa ang bodyguard. Tinamaan siya nito sa liig at agad siyang nawalan ng malay. Ngumiti si Jordan at tumingin sa pinto na pinalamu siya ng cute, teenage girl pattern. Jemmy, sa wakas nahanap na rin kita. Itinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Mayroong talagang isang matamis na batang babae sa silid na mukhang isa sa mga kaibig-ibig na idolo ng cosplay. Siya ay mukhang bata pa at marahil ay mga 14 na o 15 taong gulang lamang. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng puting fairy dress, nakataas ang kanyang palda. At nakatayo sa likod niya si Jemmy. Napahiyaw ang munting dilag nang makita niyang papasok si Jordan. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang makatarungan at malambing na mga kamay para pigilan si Jordan na tumingin sa kanya. Ito ay hindi nakakagulat. Siya ay 15 taong gulang lamang na babae. Paanong hindi siya mahihiyang makita ng ibang lalaki? Nagulat din si Jemmy. Jordan? Paano mo nalaman na nandito ako? Maliwanag, hindi inaasahan ni Jemmy na laging tuso na mahahanap siya ni Jordan. Napakunot ang mga labi, naisip ni Jordan sa sarili, paano ko nalaman na nandito ka? Isa kang hamak. Kung hindi mo pinagnanasaan ang mga pribadong larawan ni Emily, mahahanap ko ba? Ikaw? Hindi siya nag-aksaya ng hininga. Hindi pinapansin ang maliit na dilag, sinuntok niya si Jemmy sa leg. Nagpanik si Jemmy. Jordan, anong iniksyon mo sa akin? May ngiti sa mukha ni Jordan nang sumagot ito. Nakahinga siya ng maluwag matapos iturok si Jemmy ng gamot. Ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtakas niya. Kahit na makatakas si Jemmy ngayon, sa huli ay babalik siya ng masunurin. Sinabi ni Jordan, ito ay isang gamot na maaaring magpatigas ng iyong mukha. Kung wala kang aking panlunas sa loob ng 3 araw, ang iyong mukha ay magiging ganap na tumigas at paralisado. Ikaw ay magiging katulad ng mga babaeng nabigong plastic surgery. Ikaw ay magiging sobrang pangit at hindi ka nagagaling. Alam ni Jordan na labis na pinahahalagahan ni Jemmy ang kanyang hitsura. Pinakaayaw niya ang mga pangit. Sa makatuwid, hinding-hindi papayag si Jemmy na maging isang pangit na pambihira. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Habang isinusuot ni Jemmy ang kanyang pantalon, nabigla siya, Jordan, ingrate ka. Maayos ang pakikitungo ko sa'yo, ipinakilala kita sa 2 asawa, at nailigtas pa ang ama ng girlfriend mo. Paano mo ako nagagawang ganito? Malamig na sinabi ni Jordan, nagawa mo man ang lahat ng mga bagay na iyon para sa akin, bumalik tayo sa lugar ni Lolo kung saan maaari mong ipaliwanag ang iyong sarili sa lahat. Sa sandaling iyon, nasa ilalim ng kontrol ni Jordan si Jemmy. Itinuring na kumpleto ang kanyang misyon. Hindi magtatagal, malalaman niya kung ano ang sikreto ng pamilya. Sa pagkakataong iyon, biglang nakarinig si Jordan ng yabag mula sa labas ng kwarto. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Naku, may kasama ang tigre na yon. Kailangan kong tumakas. Biglang kinabahan si Jemmy. Hinawakan siya ni Jordan. Bawal kang umalis. Nag-aalalang sabi ni Jemmy, kung hindi tayo alis ngayon, mamamatay tayong 2 dito. Nasira ang Zephyr 2 ko ng baliw na babaeng ito. Itong babaeng part na ito ay hindi dapat binibiro. Hindi siya ordinaryong tao. Wala akong oras para ipaliwanag ito sa'yo. Tumakas muna tayo.
Mabilis na inalis ni Jamie ang pagpigil ni Jordan at tumakas sa bintana. Park! Saglit na nag-alinlangan si Jordan. Biglang. Bang! Itinulak ang pinto at pumasok ang mahigit 1-0 lalaking nakasuit. Sa likod nila, pumasok ang isang marangal na babae na nakaitim na damit. 11 West na noon. Ang isang babae na nakasuot pa rin ng pormal na may napakagandang makeup sa sobrang gabi sa kanyang sariling tahanan ay tiyak na hindi mula sa isang ordinaryong pamilya. Nakatayo sa gitna ng matatangkad at mabangis na bodyguard na yon, ang kanyang aura ay lumitaw na mas malakas. I click. Umalinggaw ang tunog ng pagtapik ng itim na high heels. Pahakbang na naglakad ang matikas na babae. Natigilan si Jordan sa nakita ng babaeng iyon. Hindi dahil sa kagandahan at eleganteng aura niya, kundi dahil kilala ni Jordan ang babaeng ito. Madam Ni. Ito ang madam na pinrotektahan ni Jordan sa larangan ng digmaan ng Syria, si Park Anya. Pagpasok ni Park Anya at nakita niya ang magulong damit ng dalaga, agad siyang sumigaw, lahat, ipikit mo ang mga mata. Para bang narinig nila ang isang imperial na utos, ang mga bodyguard ay agad na pumikit, hindi nangahas na tumingin sa anumang bagay na hindi nila dapat tingnan. Samantalang ang dalaga, takot na takot din siya nang makita si Park Anya. Nanay E. Napatingin ang dalaga kay Park Anya at nanginginig. Smack! Sinampal ni Park Anya ang magandang mukha ng dalaga. Bilisan mo at magbihis ka. Lumabas ka sa kwartong ito. Okay. Nagmamadaling pinulot ng dalaga ang kanyang damit sa lupa at mabilis na lumabas. Pagkaalis lang ng dalaga ay tuluyan ng naglakas loob ang mga bodyguard na imulat ang kanilang mga mata. Inilipat ni Park Anya ang tingin kay Jordan. Napatingin din si Jordan sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at wala pang 1 metro ang pagitan nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Jordan. Hindi niya maitatanggi na nakaramdam siya ng katawa-tawa. Ang huling pagkakataon na nagkatinginan sila ay nasa ilalim ng isang lambak, ang tanging romantikong lugar sa larangan ng digmaan ng Syria. Ito ay isang napakagandang sandali na hindi malilimutan ni Jordan sa kanyang buhay. Sila ay gumugol ng higit sa 1-0 oras doon, pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig, buhay, pangarap, kamatayan, at nagsalo sila ng mapusok na halik doon. Hindi napigilan ni Jordan ang mapangiti ngayong nasa harapan na naman niya ito. Naisip ni Jordan sa sarili, Madam, nagkita tayong muli. Iniisip ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, nakita mo ulit ako pagkatapos ng 4 na taon. Inaasahan niyang makita kung ano ang mararamdaman ng babaeng ito, na may malalim na impluensya sa kanya, kapag nakita siya muli. Naaalala kaya niya ang magandang eksena, 4 na taon na ang nakakaraan tulad ni Jordan. Gayunpaman. Smack! Isang malinaw na kalabog ang umalingaw-ngaw. Itinaas ni Park Anya ang kamay at sinampal si Jordan sa galit. Ang saya na nararamdaman ni Jordan ay agad na tumama sa ilalim. Matapos sampalin si Jordan, agad na tumalikod si Park Anya at sinabi sa isang matangkad na bodyguard, patayin mo siya. Agad na inilabas ng bodyguard ang kanyang baril at itinutok kay Jordan. Mas nasaktan si Jordan kaysa sa pananakot. Mas nasaktan siya kaysa dati. 4 na taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Ang unang bagay na gusto mong gawin pagkatapos nating magkita muli ay ang patayin ako. Mumuso si Jordan. Bihira siyang malungkot. Kung ordinaryong mayamang babae lang ang babaeng ito, hindi tututol si Jordan kung gusto niya itong patayin. Ngunit ang babaeng ito ay si Madam. Siya ang babaeng minsang nagustuhan at pinrotektahan ni Jordan sa kanyang buhay. Paano niya nagawa ito? 4 na taon na ang nakalipas, siya ang nagsabi kay Jordan na hanapin siya sa South Korea. Gusto mo akong patayin? Tanong ni Jordan kay Park Anya sa malungkot na boses. Biglang tumalikod si Park Anya at muling pinagmasdan si Jordan. Bumakas ang pagkagulat sa kanyang matikas na mukha. Marahil ay nagulat siya na kinausap siya ng lalaking nasa harapan niya sa malungkot na tono. Ang pagkagulat sa mukha ni Park Anya ay mabilis na napalitan ng malamig na pangingibabaw. Sinabi ni Park Anya sa malamig na boses, ginagulo mo ang anak ko. Hindi ba dapat kitang patayin? 15 years old pa lang ang anak ko. You-starved ka. Alam ni Jordan mula sa 4 na taon na ang nakakaraan na si Park Anya ay may isang magandang anak na babae na 11 taong gulang pa lamang noong panahong iyon. Noong panahong iyon, si Park Anya ay 31 taong gulang.
Ngayon, siya ay 35 taong gulang na. Kahit tumanda na siya, hindi nabawasan ang kanyang alindog. Kung tutuusin, lalo siyang nagmukhang kagalang-galang, ang balat niya kasing ganda ng dati. Hindi nag-abalang ipaliwanag ni Jordan na hindi niya ginalaw ang kanyang anak. Isang bagay lang ang gusto niyang ituwid ngayon. Nakilala ba siya ni Park Anya? Si Jordan ay bihasa sa psikolohiya. Masasabi niyang bukod sa galit, walang kinikilala sa mga mata nito. Hindi niya nakilala si Jordan. Sa lahat ng oras na ito si Jordan ay labis na nasasabik at inaabangan ang pagpupulong na ito. Ngayon, sa kanyang pagkabigo, hindi siya nakilala ng kabilang partido. Napatingin si Jordan sa kanya. Madam, papatayin mo ba talaga ako? Nang marinig ni Park Anya ang salitang Madam, naramdaman niya kaagad na parang isang buhay na ang lumipas. Isang pamilyar na pakiramdam ang naramdaman niya. Tumingin siya kay Jordan at nagtanong, ikaw ay iyo. Mumuso si Jordan. Masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. Akala ko maaalala mo ako habang buhay. Hindi ko inaasahan na makakalimutan mo ako sa loob lang ng 4 na taon.